Pero may tatanong ko. Sige po. Bakit yung tao may namamatay, may nanganganak? Kasi Diyos ang nagtakda nun eh. Yung kapanganakan at saka pagkamatay. Yung pagkapanganak at saka pagkamatay, Diyos ang nagtatakda nun eh. Basahin natin kapatid. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2. Pakibasa. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Wala ba tayong palakpak sa Panginoon Kristo? Kaya kung meron mang pinapanganak at meron pong namamatay, Diyos po ang may kapangyarihan yun. Deuteronomio 32 39. Tama ba? Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. So wala pong kapangyarihan sino man tao kahit na sabihin na sa kagaling, sa nanay ko, hindi po. Ang nagbigay po ng baby sa tiyan ng nanay, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Eh kahit na gusto mo magkaanak, pag ayaw na ng Diyos, totoo hindi mga kapatid. Kasi ang mga bata, kaloob ng Diyos yan eh. Awit 127:3, ganito ang nakasulat. Ang mga bata po, regalo ng Diyos yan eh. Kahit na makulit ng unti yan eh. Basa, ito. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Na meron yung mga mag-asawa, gusto magkaanak, di nagkakaanak eh. Ibig sabihin, hindi ka pa itulutan ng Diyos na magkaanak sila. Ngayon, meron naman gustong mamatay, hindi naman namamatay. Meron naman gusto pang mabuhay, pero namamatay. Kasi nga, nasa kapangyarihan ng Diyos ang buhay ng tao. Palakpakan po natin. Sabi sa word, dosages na kanino po ang buhay ng tao, kapatid, kaluluwa ng tao. Makibasa. 12. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Kapatid, pakisummarize mo ba natin? Yun nga po mga pinakikita kasi natin dito po na kalooban po ng Diyos yun. May mga tao po na pinapanganak bawat araw, may pinapanganak bawat segundo, may pinapanganak. Ngayon din naman, mayroon din naman po namamatay kasi nasa kapangyarihan po ng Diyos yun eh. Yung buhay, yung kamatayan, nasa Diyos po yung kapangyarihan po. Kaya lang meron akong dagdag lang. Meron tao nakatakda na, halimbawa, sa mata ng Diyos. Halimbawa lang mamamatay ka 88. Matagal na rin yun, Amen po. Ang buhay kasi ng tao ngayon, ang average 70 to 80 lang eh. 70 to 80 ang average. Pakibasa, Che. Awit. Ang average ng tao ngayon, 70 to 80. Pakibasa. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Ilan ang average ng buhay ng tao, Che, ngayon sa panahon ito? 70 to 80 po. Pwede mo, maiksi lang yun. Pero ang maganda po, halimbawa, nakatakda kang mamatay 80. Pag may takot ka sa Diyos, dinadagdagan ng Diyos ang buhay mo. Wala pumapalakpak sa Diyos. Basa. Pag ikaw may takot ba, nakatakda kang mamatay 80 lang sa mata ng Diyos, dadagdagan ka pa ng Diyos kapag naglilingkod ka sa Kanya. Sigaw tayo ng Amen. Amen! Basa. 10:27 ng Kawikaan, kapatid na Che. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Anong ibig sabihin ka, Victor? Anong ibig sabihin na nadadagdagan, kapatid na Victor? Na yun nga po, mayroong mga tao na nakatakda ng mamatay, halimbawa 88 or 90, kaya ang buhay po natin nag-average no 70 to 80. Pero kung tayo po ay may takot sa ating Panginoon Diyos, ang ating buhay ay binibigyan o dinadagdagan ng ating Panginoon Diyos kung tayo po ay meron takot sa ating Ang Panginoon. totoo, meron tayong kapatid dito, 90, ano na yun, si Tatay Gloria? 96 na po. Si Daddy, ilan taon na si Daddy? 86. Ano, 105? Si Daddy, ano ilan? 86. 86! Nalagpasan niya na yung average ng ng tao, 70 to 80. Dahil si Daddy, kumakanta at umaawit at naglilingkod sa Panginoong Diyos. Sumigaw ng Amen yung gusto ng mahabang buhay. Amen! Okay, next question.